dinala mo kami dito, Panginoon, upang magsama-samang manalangin, humingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na patungo rito, ingatan mo po sila, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, makapakinig po kami ng iyong banal na salita na ihahayag po ng aming butihing pastor, Panginoon. Nawa, Lord, ang iyong mga salita ay magiging gabay namin sa araw-araw naming mga buhay, Panginoon. At Lord, salamat po sa lahat ng bagay na aming nakatatanggap mula sa iyo. At patawad, Ama, sa mga bagay din na aming nasasalita at nasa isip na hindi maganda para sa iyong pandinig at sa iyong paningin, Panginoon. Patawad po sa mga bagay na iyo. Muli po, Panginoon, nawa sa gabing ito, ikaw ang mabigyan namin ng papuri at ikaw ang maitaas, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga mga kapatid na ang ating Diyos ay mabuti. Kaya naman mga kapatid, bago tayo magpuri sa ating Panginoon, maaari bang pasalamatan muna natin ang ating Panginoon sa pagmagitan ng isang palakpakan dyan. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tunay na mabuti ang ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa gabing ito, sambahin natin siya nagmula sa ating mga puso. Katulad nga mga kapatid, katulad ng sabi ng kanta na hinahanap natin ang ating Panginoon dahil sa nagawa niya sa buhay natin. Kasi dahil nung di pa natin siya nakikilala, marami tayong problema, marami tayong mga alalahanin. Hindi natin alam kung saan tayo lalapit, hindi natin alam kung sino yung dapat tumulong sa atin. Kaya naman mga kapatid, ngayong nakilala na natin ang ating Panginoon, alam na natin kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Alam ko, naranasan na natin kung gaano siya kabuti. Naranasan natin yung kanyang pagmamahal. Kaya naman mga kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na to. Diyan sa kinatatayuan ng bawat isa, huwag nating sayangin na nakatayo lang tayo dyan. Bago tayo umawit, ganda natin yung sarili natin na matuto tayong itaas yung mga kamay natin. Umawit tayo nagmula sa ating mga puso. Huwag tayong maiyang i-share yung talento natin kahit nandyan lang tayo. Kasi naniniwala ko mga kapatid na pinagpapala ng Panginoon yung tunay na sumasamba sa Kanya. Amen po yun mga kapatid. Yan. Kaya naman, sambahin natin siya, purihin natin siya, tawitan natin siya ng heart of worship.
Longing just to bring. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, Jesus. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a song. You're looking into my heart, into my heart. Looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Looking into my heart. I bring you more than a song. I bring you more than a song. More than a song. I bring you more than a song. I bring you more than a song. More than a song. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm
nga, Panginoon, na it's all about you, Lord God. Kaya kami nandito, Lord God. Kaya kami nakatayo dito sa panambahan mo, sinasamba ka. Kaya kami nakakapag-worship sa iyo. Kaya kami malakas. Kaya kami patuloy na nabubuhay at malusog dahil sa iyo lamang, Panginoon. Kaya mga kapatid, alam ko, narito tayo para sambahin ang ating Panginoon. Narito tayo para maranasan ang presensya niya. Dahil siya ay mabuti. Dahil mahal niya tayo. Kaya minahal natin siya. Kaya mga kapatid, muli, awitan natin siya. Nagmumula sa ating mga puso. Here I am to worship you, Lord God. Hallelujah. Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made, beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world. Light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made, oh God. Beauty that made in this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, oh God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heavens above. Humbly you came, O God. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake, spent with you. Minsan pa, King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heavens above. Humbly you came, O God. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake, spent with you. Hallelujah, Jesus. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Mga kapatid, sabi natin, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Minsan pa, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sa uling pagkataon, umawit tayo walang instrumento. I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Apakabuti mo, O Diyos. Napuri ka namin, Lord. Pinasalamatan, Lord God. Sa gabing ito, Lord God. Pinapuri ka namin, Lord. Pinasalamatan sa kabutihan niyo po sa aming buhay araw-araw, Lord God. Oras-oras, Lord God. Kaya naman, Lord God, narito kami, Lord God, para sambahin ka, Lord God. Nawa, Lord God, tulungan niyo po kami, Lord God, na sa gabing ito, Lord God. Hindi lamang po, Lord God, masamba ka namin tuwing gantong araw, Lord. Tuwing linggo, kundi tulungan niyo po kami, Lord God, na masabi namin to sa sarili namin, here I am to worship, Lord God, araw-araw, Lord God.
At Lord, dalangin po namin, Lord God, na sa gabi pong ito, Lord God, kayo, Panginoon, ang siyang maghari, Lord God. Kayo, Panginoon, siyang manguna sa gawain ito. At bigyan niyo po nawa, Lord God, ng patuloy na karunungan, Lord God, ang bawat isa. Lalo-lalo na po, Lord God, ang iyong gagamitin sa pagbahagi ng iyong salita, Lord God. Basbasan niyo po siya, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God. Kayo, Panginoon, magbigay ng karunungan sa kanya, Lord God. Nang sa gayon, lahat po ng sasabihin niya, Lord God, ipawang iyong salita at iyong kalooban lamang. Kaya Lord God, patuloy ka maghari sa buhay namin. Mahal na mahal ka po namin, Lord. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pinakamataas at pinakamatamis na pangalan mo, ang Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Na-bless ba yung bawat isa? Amen. Isang palakpak naman para sa Panginoon. Ayan. Napakabuti ng Lord ngayong gabi kasi nandito uli kayo. Lalong-lalo na, napakabuti din ng Lord sa buhay ng mga kasama natin dyan, mga ka-FB Live natin dyan. Ayan. Hello po sa iyo, Teacher Lenny. Get well soon po. Salamat po. At nakasama ka namin kay Ate Mai. Ayan, kala Ate Marlene, kala Ate Vicky, lalong-lalo na yung mga hindi ko pa binabanggit. Stay tuned lang po kayo kasi po, itong ating prayer meeting po, kung meron kayong request, pwede po kayong mag-comment po. Mababasa po ni Pastor Raymond lahat ng prayer request po ninyo or i-PM nyo rin po siya. Yun po. Salamat po. Ngayon po, nandito tayo para sa ating pagpapasalamat. Ako po, lubos akong nagpapasalamat sa Lord. Unang-una, siyempre, yung lagi kong pinagpapasalamat, yung pag-iingat niya sa akin tuwing magdadrive ako, yan. Tuwing aalis ako, kung saan ako pupunta, nandyan, nagpapasalamat ako sa Lord kasi patuloy niya akong ginaguide. At salamat din sa Lord kasi, alam mo yon, Confession Day. Confession Day, di ba? So, salamat sa Lord kasi sabi nga, di ba, wala tayong pwedeng itago sa Lord. Di ba? So, lahat, ibubunyag niya lahat yon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi maayos naman yung mga bagay na ganon. At alam ko, may purpose si Lord kung bakit nalaman ko. At may purpose ang Lord kung bakit siguro, hindi natin alam yun. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun nga, yung patuloy na blessing na ibinibigay niya. Pag sinabi kasing blessing, malawak. So, yun na po, lahat na yun. Yan. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ayan, ngayon naman, sino pa yung na-bless bukod sa akin? Ayan, siguro itong mga nasa FB Live, kung makakapag-pasalamat lang sila, baka naunahan kayo mga nanditong physical. Meron? May gustong magpasalamat sa ating Panginoon? Sabi ko nga nung linggo, huwag tayong mahiya. Tayo-tayo lang to. Sige. Meron ba? Hindi ako namimilit. Pero dapat may tumayo. Sige, Pastor, dire-diretso na ba to, Pastor? O wala yatang magpapasalamat eh. O sige, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Mark. Ayan, good evening po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon una kasi binigyan niya ako ng privilege ulit para makapagsalita bukas sa Devo Mo Share Mo Season 4. Tapos nagpapasalamat din ako sa buhay ni Ate Jonah kasi sa isang taon ko sa pagpipipiti, medyo sumasablay pa rin ako. Pero sabi nga nila, little progress is still a progress. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng kalakasan, katalinuhan siya ng wisdom. Sa Diyos mong kapurihan. Amen! Malaking blessing po si Mark sa atin sa Joyful kasi sabi nga, okay lang yun na nagkakamali. At least natututo, di ba? Thank you. Meron pa po gusto magpasalamat sa ating Panginoon? Ayan, kahit isa na lang. Tayo mahiya dyan. O, magtatawag ba ako? Huwag kayo tumingin sa akin. Sige, meron po? Isa na lang. Wala, lahat sila yumuko. O, isa na lang. Wala talaga. Sige, si Kenneth, palakpakan natin ng Diyos sa buhay ni Kuya Kenneth. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ang pogi ko na naman. De, joke lang. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa paggabay niya sa akin sa araw-araw sa pamumuhay namin na pamilya. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi kahapon po ba yun yung nag-debut mo, share mo si Kuya Gadi. Share ko lang po, yung time na po kasi yun, pinagalitan po ng
magulang ko. Tapos parang nagalit po ako agad. Tapos napakabait po ni Lord kasi yung debo mo share mo ni Kuya Gadi, talagang pinaano agad sa akin ni Lord na huwag tayong magalit agad kasi si Lord kinokorek niya tayo sa mga bagay na akala niya na naakala natin tama pero mali pala talaga. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa sa message kagahapon. Talagang na-bless po ako. Yun lang po. Amen. Ayan. Salamat, Kuya Kenneth. Sabi nga yung Devo mo, share mo, ay yung mga follow-up yan sa atin, sa buhay natin na paalalahanan tayo through salita ng Diyos, di ba? Meron pa? Wala na? Wala na? Okay. Sige, kung wala na, sa Sunday, sigurado, magpapasalamat na kayo. Kasi ayaw nyo ng last Sunday, ayaw nyo ng Wednesday, o di next Sunday, magpapasalamat na. Ayan. So ngayon, ito na yung pinakamahalagang bahagi ng ating pagparito ngayong prayer meeting. So palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Raymond. Hey, kumusta po kayo? Kumusta ka, Kuya Malco? Kuya Malco lang sumagot kasi. Kumusta po yung bawat nasa bahay? Mahina daw yung sound, baka yung cellphone nila mahina. Pakilakasan po yung volume ng cellphone. Baka sa cellphone nyo lang yon. Salamat po sa inyong lahat. So, salamat po sa 11 na viewers o 12 na viewers natin. Kasama na ako at kasama na si Ate Maricel, si Ate Laila. Yung mga nandito na, wag nang mag-live. Doble-doble. Yan, pero okay lang yan. Ano din yan, encouragement din yan. Papadami kunyari ng viewers. Pero yung totoong viewers natin, baka mga 4 lang to o 5. Yan, marami-rami din. Okay. So, kung meron lang sanang nakapag-prepare para sa ating prayer meeting, hindi sana ako pupunta. Medyo hindi rin po maganda yung pakiramdam ko ngayon. So, pero, so far so good, nakapahinga, nakatulog, kaya medyo bumalik yung lakas. At, pero huwag kayong mag-alala, wala po akong virus. Puyat lang kasi nga, yung kapitbahay kasi namin, malakas yung kahul. So pag tumatahol siya, siyempre nagigising po ako, nagigising po kami. Yung katabi ko pala kumakahol. So, kapag kumakahol siya, pati ako nadadamay. So, salamat sa Panginoon dahil umangat yung viewers natin. Dumami. So, pakitapik yung katabi nyo. Kumusta ka, kapatid? Sige, mata sa mata. Kumusta ka? Alam nyo, maraming mga tao ngayon, pag tinanong mo kumusta, ang laging sagot, okay lang. Pero deep inside, in their heart, they are not okay. Alam nyo, si Lord, gusto niya na magpakatotoo tayo sa kanyang harapan. Walang masama kung sabihin natin na tayo ay hindi okay. Walang masama kapag sinabi natin yung totoong nararamdaman natin. Tama ba yun? So, kanina nag-post ako sa Facebook, sa akin pong My Day, ang sabi ko doon, sana masaya na lang. Nabasa niyo yun? Binura ka agad. Nabura ka agad. So, why sometimes, but not most of the times, sometimes, bakit tayo nalulungkot? Bakit tayo nalulungkot? Minsan, nakakapag-isip tayo ng miserableng buhay. Naisip natin na yung buhay natin ay miserable. We are in a miserable situation. Pero kung titingnan natin mabuti, napakaganda ng plano ng Panginoon, di ba? Sa John chapter 10, verse 10,
ang magnanakaw ay pumarito upang magsira, magwasak at magnakaw. Ngunit ako'y naparito, ang anak ng tao naparito upang magbigay ng buhay. No? Buhay na ganap at kasiyasya. Buhay. Ang sabi ng Biblia, buhay. So why most of the times, no, we are living our life like dead. We have a living body but dead inside. Emotionally, mentally, at madalas nadadamay yung spiritually. Ano sa tingin ninyo ang problema? There's a problem about God. Pero alam niyo ang ganda ng plano ng Diyos. Even his plan is the origin of his plan is for his people Israel when they are captive for 70 years. Ang sabi ng Diyos sa kanila, okay lang kahit umabot kayo ng 70 years dyan, because I know the plan I have for you. No, plan to prosper you, plan to give you hope, plan not to harm you, plan to give you hope and a good future. Sige lang, kahit anong mangyari sa inyo dyan, ako bahala. Alam ko ang plano ko para sa inyo. But for our generation today, that plan was extended into our generation today. Even though we are not the original, no, recipient of that plan. But the Israelites, when they are, no, in the land of Babylon. So yung pangako na yon, pwede ring mangyari sa iyo yon at sa atin. Tama? Pero para bang hindi nangyayari yung pangako niya na dapat ang buhay natin ay harmless. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Parang laging nasasaktan. Yeah, di ba? Namumugto yung mga tao sa kakaiyak. Kulubot na yung mukha sa kakaproblema. Yung para bang walang nakikitang glory si Lord sa buhay po natin. Yung para bang hindi nakikita yung Diyos sa buhay po natin. But God has a plan. At ang purpose po natin ay yung plano ni Lord ay makita sa buhay natin. Yun yung purpose ng atin pong yung buhay natin. The purpose-driven life is to see what is the plan of God to you and me. Yun dapat eh. Ang sarap kaya ng walang problema sana. Kuya Balco, di ba? Ang sarap sana ng alam mo yung wala kang iisipin kundi ang maglingkod lang sa Panginoon. Tapos, everything nandyan. Provided. But sometimes, we feel lack. Para bang kulang. Pag di mo problema ang asawa mo, poproblemahin mo anak mo. Pag hindi mo poproblemahin yung anak mo, poproblemahin mo kapitbahay mo. Pag hindi mo poproblemahin yung kapitbahay mo, poproblemahin mo yung malayo mong kapitbahay. Diba? Pag wala kang problema sa pera, may problema ka sa asawa. Pag okay naman yung asawa mo at may pera, ang poproblemahin mo naman yung anak. Di ba pwedeng lahat hindi mo poproblemahin? Di ba pwedeng gano'n na lang? Ang sabi ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, that is the test for our faith. No, that is also to challenge kung gaano kalalim yung atin pong pagkakilala at yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Testing daw yon.
Pagsubok daw yun. Eh bakit? Kung pagsubok yun, at alam ni Lord na walang pagsubok na hindi mo mapagtatagumpayan, eh bakit maraming hindi nagtatagumpay? Bakit maraming napanghihinaan ng kalooban at nawawalan ng lakas na lumaban at nawawala sa paglilingkod sa Panginoon? Pero ang gusto ni Lord, lahat tayo, no, all of us will experience a blessed life. Yun ang gusto ni Lord. Kasi nilikha niya tayo eh. Lahat tayo, creation niya. Kapag hindi nangyari yung original mandate ni Lord sa buhay ng isang tao, ang failure si Lord sa mata ng kaaway. Lagi nating tatandaan yan. Ang failure si Lord sa mata ng kaaway. And every time our Lord Jesus Christ failed, ano ang mangyayari? Siyempre, kumbaga sa labanan ngayon sa presidential, bumababa yung ratings niya. At yun, pag yun nakita ng tao sa atin, how can we have that confidence na i-share ang Diyos sa buhay po ng mga taong nakakilala sa atin? Dapat nakikita ang mensahe ni Lord sa buhay natin, mga kapatid. Dapat nakikita yung isang mapagpalang buhay sa buhay natin. Tama? Dapat nakikita yun. Dapat hindi tayo failure. Dapat hindi failure si Lord dahil sa atin. Amen ba yun? Dapat na nabibigyan natin ng karangalan si Lord sa pamamagitan natin. When people see us, when people see you, God will be exalted. Kapag nakikita ka ng tao, kapag naririnig ka ng tao, walang ibang nabibigyan ng karangalan kundi ang Diyos. At kapag nabigyan natin ng karangalan ng Diyos, it will bounce back. Babalik sa'yo yun. Yan yung prinsipyo ng physics, di ba? Ano ba yun? And every action, there is an equal. Alam nyo na yun. So kapag mayroon tayong ginawa sa Diyos, kikilos si Lord. At yung pagkilos ni Lord, hindi lamang po yun sa Kanya. Yung para bang, ang laging sinasabi ni Pastor Harold sa amin dati, kapag tumayo si Lord, hindi lang siya basta tatayo. Meron siyang gagawin. At meron siyang ibibigay sa iyo. Hindi katulad ng, halimbawa, di ba, kapag merong politician pumunta dito, tapos pinalakpakan ninyo, tapos tatayo siya. Ganun lang yung response niya. Tatayo lang siya para mag-thank you sa inyo. Si Lord, kapag tumayo at mag-thank you sa inyong appreciation, hindi lamang po siya by action, but by doing. Hindi lang siya by action, but by doing. Gagawin niya kung ano yung alam niya na kailangan mo. Alam niya na kailangan natin. Ngayon kapatid, saan tayo nagkulang? Siguro may mga pagkakataon na na-overlook po natin yung ating pagiging isang Kristiyano. Na ang akala natin, ang pagiging isang Kristiyano ay isang samahan na kung saan tayo po ay nagsasama-sama upang magsamba lang at magpuri sa Panginoon. Kung ganun lang po ang yung ating gagawin, hindi tayo naiiba sa kanila. Nandito tayo, tinawag tayo ng Panginoon para mamunga. Para mamunga. So yung pamumunga na yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin. Kasi kapag tayo namumunga, automatic ang nabibigyan ng karangalan ang Diyos. Alam niyo po ba, na kapag mayroon kang itinatanim sa isang lupa,
at yung tanim mo sa isang lupa na yon ay tumubo, lumago at namunga, ang nabibigyan ng parangal ang lupa. Alam niyo po ba yon? Ang nabibigyan ng parangal yung lupa. Hindi po yung puno. Ang laging ina-appreciate ng magsasaka, lupa. Ang ganda ng lupa kasi. Oh, ayan, si Ate Marjorie, nagtatanim ng halaman. She did not appreciate the plant alone, but the soil itself. Kasi kung walang magandang lupa na pagtataniman ng halaman, hindi po makakatubo na maganda ng halaman. Ganon din sa ating pong pananampalataya. Na kapag tayo namumunga, of course, sino ang laging na-appreciate? Sino ang laging napapahalagahan? Walang iba kundi ang Diyos. Kung saan tayo nakakonect, kung saan tayo konektado. Tama ba yun? Pero kapag hindi tayo namumunga, mga kapatid, walang ibang nabibigyan or walang ibang napapabulaanan, kundi ang Diyos. Lagi yan. Like for example, kapag sa mga kapitbahay natin, ako, isang beses, may dala akong Bible, ang kapal-kapal ng Bible ko. Proud na proud ako nun. Ngayon, pagbaba ko ng tricycle, biglang yung kakilala ko, sinalubong ako. Ako naman, ang ganda-ganda ng porma ko, may dala-dala akong Biblia, bigla ko siyang hinarot. Nakipagkulitan ako sa kanya. Dahil sa kakulitan namin dalawa, bigla akong nabangga yung isang, hindi naman kagandahan, pero feeling niya maganda siya. Alam niyo po ba, sabi niya sa akin, may hawak ka pa namang Bible, baka mamaya lumagpas ka sa langit, ang kulit-kulit mo. Nung time na yon, hindi ko masyadong pinansin kasi kumbaga, hindi ko pa masyadong nakuha yung yung sinabi niya . Pero nung ako na lang mag-isa, sabi ko, parang hindi maganda yung sinabi niya. Parang hindi ko na, kumbaga, as a witness to God, hindi ko na-justify yung pagiging saksi ko sa Diyos. Ang nangyari, napabulaanan ko ang Diyos sa kakulitan ko, sa kalikutan ko at that time. Imagine, may dala-dala akong Biblia, ang ganda ng porma ko, tapos nakikipagharutan ako. Oo. Hanggang dumating yung pagkakataon na halos mabangga ko siya. Kaya tuloy, imbis na maganda yung presentation ko, nawala. Okay? Paano ko siya may invite sa church? Naiintindihan niyo po ba? Kailangan natin bilang isang mananampalataya na magbunga yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kailangan natin yun. Kasi yun ang gusto ni Lord . The more we become fruitful, habang tayo ay namumunga, the more na we can appreciate our fruit. Kapag hindi tayo namumunga, pag hindi tayo fruitful, anong mangyayari sa atin? Puro root lang. Puro tayo sama ng loob lang. Tama? There's a story in the Mark chapter 11, verse 12 and 14. Kinabukasan nang babalik na sila mula sa Bitanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng inyong bunga. Ang sinabi niyang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Ang title po natin ngayon ay Nothing But Leaves. Nothing but leaves. Nothing but leaves. Wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Nothing but leaves. Mga dahon. There's no problem about leaves. Walang problema sa puno na madahon. Pero ang isang problema, wala namang bunga. Yun yung problema . Maganda sana kasi madahon. Amen?
Pero yung dahon, hindi yung nakapag-satisfied kay Jesus. Kasi ang hinahanap ni Jesus, bunga. Amen? Katulad ng ating pananampalataya sa Diyos. Hindi siya nasasatisfied sa papunta-punta lang natin sa joyful. Hindi siya nasasatisfied sa patayo-tayo natin, patugtog-tugtog natin. Hindi siya nasasatisfied sa dahon lang. Nasasatisfied sa saan? Sa bunga. Sa bunga siya nasasatisfied. Yun yung satisfaction niya. Kasi ang Diyos nangangailangan din. Remember, nung naramdaman ni Jesus na siya po'y nagugutom, verse 12, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Ibig sabihin, nangangailangan din pala ang Diyos. Nagugutom siya sa ating mga bunga. Nagugutom siya sa ating pagsunod. Nagugutom siya sa ating pagiging masunurin. Nagugutom ang Diyos doon. And can you imagine, kung nagugutom siya at lalapit siya sa atin at hihingin niya tayo ng bunga, mayroon ba tayong ipipresent? Mayroon ba tayong ibibigay? Nothing but leaves. Wala, kundi dahon. Magandang suot, magandang relo, magandang damit, magandang forma, magaling tumugtog, magaling magsalita, pero walang bunga. Ang hinahanap ni Lord, bunga. Kaya nung nakita niya ito na malago at nalaman niya na ito ay puro lang dahon, ano ang ginawa niya? Sinumpa niya po ang puno ng igos. Even though that time, sa panahon na yon ay hindi talaga panahon ng pamumunga ng igos. Pwede natin gawing excuse yun. Okay, seldom na hindi pa panahon ng tagbunga. But the problem is, ang fig tree kasi, kapag mayroong dahon, people in Israel expecting fruit. Kapag ang igos may dahon, automatic mayroong bunga. Kasi ang igos, kapag walang bunga, walang dahon. Wala dapat dahon. Meron pero madalang, ibig sabihin parang taglagas. At that time kasi tagsibol. Meaning, malago ang dahon. But the problem is, hindi nakakapag-produce ng bunga. So may problema. And God does not demand a lot of fruit, even one. Kasi at that time, He need fruit to eat. The problem is that it had leaves but did not have figs. Yung problema ay maraming dahon pero walang prutas, walang bunga. At most of the time, yan ang problema natin. Yan ang problema natin, mga kapatid. Kaya ano ang nangyari? Mark chapter 11 verse 20 and 21. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Yun yung nakakatakot eh. Pag dumating yung time na sabihin ng Diyos, kahit kailan hindi ka na mamumunga. Because God does not approve when there is profession without reality. Kapag puro lang salita, pero walang gawa, yun ang problema natin. No? Hindi nalulugod si Lord na puro lang tayo salita, pero wala tayong ginagawa. Kaya nga po, doon sa talinghaga ng puno ng igos, sa Luke chapter 13, verse 6 and 7, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Verse 7, itong pinakamasakit. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita.
anong pinagawa? Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Parang ang sama, parang ang sakit yata pag gano'n, ano? Yung parang putulin mo na dahil nakakasikip lang yan. Yun yung isa sa mga problema natin, mga kapatid. No, na kapag tayo bilang isang Kristiyano or bilang isang mananampalataya na hindi tayo namunga, baka nakakasikip na lang tayo sa church. Amen ba yun? So, ano ang gagawin kapag nakakasikip ka na lang sa church? Tatanggalin ka na lang. Yun yung masama doon, di ba? Diba? Anong gagawin sa'yo? Tatanggalin ka na lang. So, ang sakit sa pakiramdam pag ganun po. Kaya tinan nyo bakit may mga mananampalataya na hanggang ngayon hindi sila nagtatagal sa church? Bakit nawawala sila sa simbahan? God needs our fruit. Not even fruits, but fruit. Kahit isa lang. Amen? Saang area? Diba? Saang area? Like for example, we are good at school. We are good at work. We are good in the business. We are good in when it comes sa social life. Sa friendship, magaling tayo. Pero sa Diyos, hindi. Wala tayong bunga. Nothing but forma. Nothing but leaves. Para bang nasa church tayo, pero wala tayong ginagawa sa church. Wala tayong pakialam sa tithes and offering. Pagdating sa ministry, sa pilitan, kailangan mayroon ka munang matanggap sa scholar bago ka mag-ministry. Nagtataka ako sa yung para bang kailangan ko pa bang pirmahan yung papel para ka lang maggawa ng ministry at ibigay sa iyo yung love gift? Parang hindi maganda eh. Sabi ko nga, tanggalin na lang natin yung gratitude service para makita talaga na kaya ka naglilingkod sa Diyos because you love God, not because you receive money. Amen? Dapat, yan yung magiging yung parang striking force or something that strive to do a ministry. Then, pag binigyan mo ng ministry, anong sasabihin? Hindi pa ako handa. Kailan ka magiging handa? Ulitin ko ulit yung kwento na to. Meron isang tao in-invite. Sabi niya, kapatid, punta ka sa church. Kailangan mo si Lord. Sabi niya, pupunta lang ako sa church kapag pakiramdam ko wala na akong kasalanan. Kasi umiinom siya, naninigarilyo. Sabi nung nag-invite, ikaw ba mayroong sasakyan? Sabi niya, meron. Ba, okay yan, meron sasakyan. Sino may sasakyan dito? Motor, wala. Yung sasakyan mo ba ay kailangan mo munang linisan? Ayusin, linisan, palitan mo ng langis, change oil, tapos lahat basta maayos, malinis. Tapos pag malinis na, saka mo dadalhin sa car wash. Ganun ba ang ginagawa mo sa sasakyan mo? Sabi niya, hindi. Kaya kung dadalhin sa car wash, para palinisan, ganun din. Pumunta ka sa church. Kasi walang ibang makakapaglinis sa iyo kundi ang Diyos. Kailan mo pa iintayin yung readiness mo, yung pagiging handa mo? Paano kapag hinihintay mo yung pagiging handa mo, bigla kang kunin ni Lord? Hindi natin alam Our life is unpredictable. We don't know what happened to us tomorrow. Hanggat may pagkakataon ka na maglingkod sa Diyos, make the most of every opportunity. Gawin mo kasi privilege mo. Hindi lahat ng tao nakakapaglingkod sa Diyos, mga kapatid.
Why? Why why God give us this kind of privilege? Because if we serve God, if we do something to God, all that labor is not in vain. Lahat yun. Lahat ng ginagawa natin hindi masasayang. But the problem is only nothing but lives. Nasa church, pero walang ginagawa sa church. Kaya sabi ko nga kay Pastor Kim, next year, dapat wala ng scholar. And he is very much willing to my suggestion. Titingnan ko kung sino talaga yung para sa Diyos lang. Sabi ko nga, Pastor Kim, kung okay lang ba, next year, tanggalin na lang natin yung CDP. And he was open for that kind of suggestion. Lalo na ngayon, pandemic. Titingnan natin. Kasi nga, mahirap yung, alam nyo, katulad ng atin pong discipleship program. Until now. Kaya ako, salamat sa Panginoon kasi yung iba nagdi-disciple at sumasali sa discipleship. Yan, yung iba nag-i-invite sa, katulad sa usapang tatay namin, nag-i-invite sila. Pinapalo up nila yung So kahit paano ginagawa natin yung discipleship. How about the others? Do your discipleship. Even one. God did not demand fruits, but fruit. The question is, you accept the challenge? We are good at the church, but nothing in the church. Hindi po maganda yun. No. There were many trees with only leaves, and these were not cursed. There were many trees with neither leaves nor fruit, and they were not cursed. This tree, itong fig tree, was cursed because it professed to have fruit but did not. Wala pala dyan? Wala dyan? Okay. Maraming mga puno sa paligid po ng fig tree na yon na may mga dahon at walang bunga pero hindi isinumpa. Maraming mga puno that time na walang dahon pero wala ding bunga pero hindi isinumpa. Kakaiba itong puno na to, the only tree that cursed by God, our Lord Jesus Christ, because it professed, meaning nakikita sa kanya na dapat mayroon siyang bunga. Nakikita sa laki ng kanyang puno, sa lawak ng kanyang dahon. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko dito? Yung parang Kristiyano ka, yung buhay mo dati walang-wala, tapos bigla kang pinagpala ni Lord, yumaman ka, dumami yung pera mo, pero hindi ka pa rin namumunga kay Lord. Parang ganun yung nangyari sa fig tree. Na dapat, supposed to be, yung puno na yun, dapat may bunga. Kaya nga, sa lahat ng puno na nandoon, yun ang nilapitan ni Jesus. Because Jesus was expecting the tree had fruit. Pero wala. Anong meron? Nothing but leaves. Yung parang, wala ka naman dati. Bigla kang nilagay sa joyful. Tapos bigla kang binigyan ng allowance. Pero wala ka pa rin ginagawa sa Diyos. Doon nagagalit si Lord. Kasi ine-expect niya, nakakatanggap ka na, so dapat maglingkod ka na sa Kanya. Pero wala ka pa rin ginagawa. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi dito? Mas gusto mo pang tumambay sa labas? Mas gusto mo bang, hindi ako pwedeng magsalita ng ganyan, baka sinasabi ninyo, nagiging personal na ako. But that's the way I justify what the Bible said. Kasi dapat, itong puno ng ubas na, itong puno ng ulibo na to, dapat may bunga na. Pero wala. Ang mayroon lang dahon. Kaya anong nangyari? Huwag po sanang dumating yung time na tayo mismo ay sumpain ng Diyos. Amen ba yun? Yung tipong hindi mo na maramdaman si Lord. Yung tipong kahit kailangan mo siya, kahit nandan siya, parang napil ko yan. Napil ko po yung ganun klase.
na kahit anong iyak ko, hindi ko ramdam si Lord. Sabi ko, Lord, nasaan ka na? Kaya nga nung kumanta na sa church ng This Is My Desire, iyak talaga ako ng iyak. Kasi nasabi ko sa sarili ko, this time, Lord, I want to give you my heart. I want to give you my soul. I want to live for you alone. This time, Lord. Kasi hindi po pwede na magpatuloy tayo sa ginagawa natin para sa sarili natin na wala tayong ginagawa kay Lord. Amen? Sang-ayon po ba kayo doon? Hindi pwedeng ganun. Dapat, kapag mayroon tayong ginagawa para sa sarili natin, kaya nag-aaral tayo, we are looking or researching or something for our self-development, di ba? Kumakain tayo, natutulog tayo, nagre-rest tayo, mayroon tayong mga panuntunan sa buhay, sometimes sumusunod tayo sa mga superstitious belief, di ba? Pero bakit sa Diyos wala tayong ginagawa? Yan ang problema natin mga kapatid ko sa pananampalataya. Yung para bang ang galing-galing natin para lang sa sarili natin, pero pagdating sa Diyos wala tayong ginagawa. Diyan talaga nagagalit ang Diyos eh. Amen ba yun? Anong ginawa niya? Sinumpa niya yung puno ng olibo. Kaya mula po nun, hindi na namunga yung puno ng olibo. At kahit kailan, hindi na talaga namunga yung. Bakit? Kasi mula puno hanggang ugat na tuyo. So ano ibig sabihin nun? Lalo siyang naging unfruitful, lalo siyang naging unproductive. To produce fruit, one must first be willing to produce that fruit. To produce fruit, para makapag-produce ka ng fruit, dapat willing ka to produce that fruit. Willing ka to produce that fruit. What kind of fruit? It's up to you. Anong klaseng prutas yan? Bahala ka. Kung gusto mong mamunga, kailangan willing ka na mamunga ka ng bunga na yan. Amen ba yun? Dapat willing ka. Kasi hindi ka pwedeng makapag-produce ng fruit kapag napipilitan ka lang. Hindi ka pwedeng makapag-produce ng fruit kapag yung ginagawa mo sa Diyos, you are something expecting in return. Yung para bang, magtatanim ako sa lupa na to kasi alam ko, pag nagtanim ako dito, sigurado ako na tutubo to at mamumunga. No. Kasi kailangan sa pagtatanim, una, siyempre, kailangan i-cultivate mo yung lupa. Pangalawa, kailangan mag-extend ka ng effort to visit for watering, tapos grafting, ididiligan mo, puputulan mo yung mga sanga, di ba? Ititrim mo, tapos lalawakan mo yung paligid ng puno, tapos lalagyan mo pa yan ng usok, paasuhan mo pa araw-araw. Di ba? There's a lot of effort, there's a lot of energy na kailangan mong ibigay. Pero kung mag-i-expect ka lang na pag tinanim mo, magtutubo ka agad yan, hindi po yan tutubo kahit maganda yung lupa. Same with our Christian life. We need to cultivate our spiritual growth. Kailangan natin palaguin. Kaya kahit hindi ka karapat-dapat, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero gawin mo akong karapat-dapat. Amen ba yun? Lahat naman kasi tayo hindi natin deserve ang paglingkuran si Lord kasi we are nothing without God. Pero kung sasabihin mo na hindi pa ako handa at wala pa ako magagawa kay Lord, mali po yun. Kasi ang Diyos natin hindi nag-i-expect ng ating talento. Hindi siya nag-i-expect ng ating pong kakayanan. He was expecting our heart. He was expecting you, your heart. Sa mag-asawa, if you don't have sexual relationship, how are you to produce offspring? Di ba? Kapag walang sexual relationship, magtititigan lang magdamag, hindi magkakaanak. Ganon din. Ganon lang po kasimple yun. Kaya, kung ayaw po natin, at wala tayong gagawin sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung wala tayong gagawin, hindi tayo mamumunga. Being fruitful from a Christian perspective is to sow the seed, which is the word, and to help others sprout in that faith. Yung matulungan natin, yung buto, which the word of God, ay maitanim natin at matulungan natin silang lumago bilang isang mananampalataya. So,
Then, continue to surround yourself with people who celebrate you and don't judge, tolerate you. Continue to surround yourself with people who celebrate you and don't just tolerate you. Kapag mayroon kang kaibigan na imbis na dalhin ka sa church, pero dinadala ka sa inuman, umalis ka na, iwasan mo na. Kasi hindi ka dyan mamumunga. Hindi ka dyan lalago. Di baling masaktan, pagsamantala. Amen? Kaysa masaktan ka ng panghabang panahon. Of course, masakit. Pero that is for the meantime. Short period of time. And then bloom where you are planted. Tumubo ka kung saan ka itinanim. Hindi pwedeng dito ka tinanim sa Joyful, tapos bubunutin ka dito, tapos itatanim ka doon sa Mikawayan. Amen ba yun? Kasi kahit doon hindi ka pa rin lalago. Bakit? Kasi hindi ka pa naman malago dito eh. Bloom where you are planted. Kaya nung yung mga iba dyan na nagbabalak na lumipat ng Mikawayan, mag-isip-isip kayo. Kasi kahit pumunta kayo doon, hindi pa rin kayo lalago. Tingnan ninyo, yung mga umalis dito, mga professional TikToker na, mga professional aksi player. Ako, kanina pinag-awayan namin ni Teacher Lenny kasi gusto niyang mag-aksi player yung mga anak ko. Sabi ko, no. It's not God's way to bless us. All the things we need to do is to pray. Because if we pray, God will bless us. Hindi aksi ang magbibless sa atin. Opo, nakakatulong ang aksi. Kung yun ang sa tingin ninyo na makakapag-bless sa inyo at makapagpala sa inyo, gawin po ninyo. Pero directly, napupunta ako sa aksi para lang i-bless ako ni Lord? No way. I will pray to God. I will pray to God. Tingnan natin ang aksi pagdating ng araw. Kaya sana, yung mga aksi player and aksi dependent, kailangan mag-invest. Kailangan mag-ipon sa bangko. Kasi pag dumating yung time na bumaba na yung SLP ba yan, kawawa kayo. Kung dyan lang kayo mag-invest ng business, mag-extend ng negosyo, maganda po yan. Pero ako, sabi ko, directly, magre-rely ako sa aksi, wag na lang. Unang-una, mahal ang aksi, wala akong 50,000. Kapag wala kang 50,000, wala kang account. So saan ako magnanakaw ng 50,000? Alangan naman ipapangutang ko pa. Eh paano kapag naloko ako, na-scam, di kawawa yung 50,000. So the only thing we must need to do, kaya sabi ko, si Teacher Lenny, yun ang kanyang, ang ginawa ko kasi ayoko na lang lumaki yung problema, walk out. Walk out. Sabi ko, Lord, bahala ka na. I know God will provide everything. Malay mo, biglang may kumatok sa bahay, biglang may mag-message sa akin o kaya sa mga anak ko at sabihin, willing ka bang maging scholar ng aksi? Oh, that's, di ba? Kung yun ang way ni Lord para i-bless kami, why not? Pero yung directly, papunta ako para i-rely ko, i-depende ko yung sarili ko sa aksi, nothing. Bloom where you are planted. Ang tanong ko sa mga aksi player, ito sa nanonood po sa atin, nag-pray ka ba na magkaroon ka ng account sa aksi? You are praying to have that account? Yung totoo, mag-comment kayo. Kung hindi, it's not from God. Then, think. Kasi, si Lord kapag nag-bless, yung blessing ni Lord, nothing can compare. Kasi ang blessing ni Lord, hindi lamang pere. Hindi lamang yung material na bagay. Pag si Lord nag-bless, kumpleto. Kaya nga ako, tinitingnan ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, kung mayroon akong pagkukulang, i-correct mo ako kasi, katulad ngayon, may sakit si Teacher Lenny. Ang prayer ko, hindi para pagalingin siya sa sakit. Ang prayer ko, Lord, saan ako nagkulang?
Kasi every time na mayroon akong problema, ang iniisip ko, Lord, saan ako nagkulang? Kasi because of our shortcoming, curse will come. Every time na mayroon tayong nararanasan na sakit, karamdaman, pagkukulang, kakulangan, let's not think about bakit kaya ganito. Ang tanungin mo, bakit ako ganito? Kasi yan yung problema natin, mga kapatid. Nakatingin lang tayo sa mga sa kakulangan natin. Hindi tayo nakatingin sa pagkukulang natin. Si Lord gusto kang mamunga eh. Amen? Pamumunga ba yung may sakit ka? Pamumunga ba yung puro ka na lang advance, puro ka na lang utang? Pamumunga ba yun? Hindi pamumunga yun. So kaya, evaluate natin sarili natin. Lord, saan ako nagkulang? So, bloom where you are planted, meaning, if the Word of God was planted in your heart, let the Word of God bloom in your heart. So that the Word of God, yan yung salita na yan, na itinanim sa'yo ng Diyos, pag namunga yan, automatic yan, mas mayaman ka pa sa mga aksi player. Palaguin mo yan, mga salita na yan. Set reasonable short-term and long-term goal. Dapat mayroon kang goal. And that goal, katulad ng sinabi ko kanina, una, you need to dig deeper. Yung goal, itanim mo ng malalim. I-cultivate mo. Anong gawin mo? Watering. Linisin. Talagang mag-i-extend ka ng effort. Hindi pwedeng goal lang, pagkatapos ng goal, wala na. Ay hindi. Pag wala kang ginugugol sa goal mo, hindi mangyayari ang goal mo. Kailangan mong mayroon kang gugulin. And then pasalamatan mo yung mga tao for their support. Thank people for their support. Para mamunga ka. Every time, you need to have a grateful heart. Every time. Hindi yung halimbawa, sinasabihan ka namin na bakit ganito ka, ang response mo, napaka-KJ naman ni Pastor, napaka-KJ naman ni Ate Edna, napaka-KJ naman ni Nanay Marjorie, napaka-KJ naman ni Ate Mabel, parang kami pa may kasalanan. We are protecting your future, mga anak. Kaya kami nagagalit sa inyo. Hindi namin kayo pinapagalitan just to embarrass you. Para ipahiya kayo. We are just protecting your future. Kasi nga, sabi ni Andres Bonifacio, the youth is the hope of the future. Tama ba? Tinitingnan ko yung reaction ng mga bata eh. Biglang gumaganon yung iba. Hindi. Jose Rizal pala. Di ba? Sabi ni Jose Rizal. Kaya nga sabi ni Duterte, di ba? Do not ruin the youth. Yun ang lagi niyang ipinaglalaban eh. Huwag niyong sirain ang aking bansa. Huwag niyong sirain ang mga kabataan kasi sila ang pag-asa namin. Oh, kaya yung mga adik, pinapapatay niya. Yun ang sabi niya. And ang pinakahuli finally, end each day in peace. Tapusin mo yung araw mo na may kapayapaan ka. On that, you become fruitful person. Sana po, ang salita ng Diyos sa gabing ito ay hindi para saktan tayo o to make us feel na we are not deserved for God's mercy. Alam nyo, yung grace ni Lord napakalawak. Kaya nga minsan, kung atin lang iisipin mabuti na kaya ako nasasaktan kasi mahal ako ni Lord, then I will change my mind. I will change what I am doing. Hindi yung parang, ang lagi mong iniisip, ako na naman ang pinapatamaan ni Pastor. No, even me. I am hurting by listening His word. Sabi ko nga, Lord, bakit ito yung binigay mo sa akin? Nothing but lives. Ako ba yun, Lord? Nothing but lives? Puro lang ba ako forma? Kaya nga sabi ko, start to the Lord. I will change everything. My prayer life, my devotion, Coram Deo, I will change everything. Kasi medyo inaalarma na ako eh. Sunod-sunod na po yung nangyayari po sa bahay po namin. Because maybe I am satisfied
or parang hindi satisfied, kundi parang kampante na ako sa, kasi nga, pastor ako, okay lang kahit hindi ako di ba, yung, aminado po ako doon. Dami kong pagkukulang. Kaya sabi ko, Lord, this time. Kasi ayoko dumating yung time na para bang nakakasikip na ako sa joyful. Tatanggalin na ako ni Lord sa joyful. Di ba? Kung ako man mawala sa joyful, it's not because I am not doing my job. Kung aalisin ako sa joyful, gusto ko, i-extend ang joyful. Amen? Yung aalis sa joyful dahil hindi, mag-resign ka na kasi hindi ka nagtatrabaho o hindi ka man lang namunga, parang hindi maganda. Amen ba yun? Sabi ko nga, Lord, kung ako po ang dahilan, ako na lang ang aalis. Sabi ko nga, kung hindi ako effective, that's my prayer. And then, I heard from God, sabi, kailangan mo lang, ayusin lang muna. Ayusin lang. Kaya sabi ko nga, naalala ko at hindi ko yun makakalimutan. Itanim niyo po sa isip niyo at sa puso niyo, huwag niyong kakalimutan, magkakaroon po tayo ng spiritual inventory, yung last Sunday ng December. Spiritual inventory. So magmula ngayon, i-check nyo na yung kailangan natin. Ano ba yung dapat na linisin, di ba? Ugain natin yung ating spiritual life. Parang bahay, kailangan ilipat yung mga aparador, ugain, wasakin, sirain, i-renovate. Amen ba yun? Ganon din po sa ating spiritual life. Start today, think of this thing na kailangan mong wasakin, ayusin. Para pagdating ng 2022, dapat yung buhay natin hindi na katulad ng dati. Our life will never be the same again. Amen ba yun? Tayo po tayong lahat, awitan po natin si Lord, banal mong tahanan. And then let's have a short prayer. Sorry, medyo mahaba yung aking pong preaching. Yes, Lord, hallelujah. Ito pong awiting ito, lalo na sa part ng chorus. Awitin natin ito bilang panalangin. Loobin mo, Diyos, na ako'y maging banal mong tahanan. Awitin natin ito para po sa Diyos. Pray like asking, oh God, loobin mo, Panginoon, na ang puso ko'y maging banal mong tahanan. Hallelujah. Lord, Ikaw lamang ang aming Diyos. Ang aming pupurihin, ang aming sasampahin, ang aming dadakilain. Habang inaawit natin to, maghawak-hawak na tayo ng kamay diretso. One line, one line. Jesus, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo.